Alleluia, 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 alleluia. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Amen. Taong Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig 100, may tig-60, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. taong 1866, Mga kapatid, kay Kristo at kay Maria, isang maulan pero mainit na gabi po sa inyong lahat. Maulan dahil literal na umuulan, pero mainit dahil mainit ang inyong pagtanggap sa ating mahal na ina ng laging saklolo. Ngayon pong araw na ito ay ating sinisimulan ang isang makabuluhang paglalakbay bilang isang komunidad. Ang Icon Mission, hindi ng mga Redemptorist, kundi ng ina ng laging saklolo dito sa ating parokya. Sa loob ng ilang araw, mananatili sa atin ang banal na imahen ng ina ng laging saklolo, hindi lang upang dalawin tayo, kundi upang samahan tayo o gisingin tayo, o kaya na may kausapin tayo at bigyan ng pagkakataong panibaguhin at pag-alabin ang ating pananampalataya. Pero ang Birheng Maria na ating tinatanggap ay hindi lang bisita, kundi nanay na may dalang grasya. Marahil alam po ng ilan na na-reschedule na itong Icon Mission. At ilang araw ng masama ang panahon, kaya may mga nagtatanong kung tuloy ba tayo ngayon. Sabi ko, matutuloy yan.
At napakaganda ng sinabi ni Father Hans nung nag-uusap kami sa chat the other day kung tuloy nga ang Icon Mission. Sabi niya, okay lang po bang ituloy pa rin para po makasama namin ang ina lalo na sa panahong ito? There is a question, but more importantly, there is a conviction para makasama namin ang mahal na ina, lalo na sa panahong ito. Tunay nga naman na mas lalo nating kailangan ang presensya at panalangin ni Inay Maria, lalo na sa panahong ito na marami ang apektado at nababagabag dahil sa mga kalamidad. Kaya't kahit hindi maganda ang panahon, napakaganda ng pagkakataon dahil kasama natin si Inay Maria ng laging saklolo. Palakpakan natin ang ating mahal na ina ng laging saklolo. Amen. Taong 1866, Pero mga kapatid, hindi lang tayo nang dapat ipagkaloob magpasalamat ni sa Papa biyayang Pio. ito. Ang pagbisita ng pilgrim icon of our Mother of Perpetual Help is not just an opportunity to feel the motherly presence of Mary. It is more importantly a time to deepen our devotion and challenge our sense of participation in God's mission. Devo Mission, yan ang laging dala ng pilgrim icon of our Mother Perpetual Help. Ito ang laging mensahe ng gawaing ito saan man siya pumupunta. Ngayong araw, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng dalawang napakahalagang paalala para sa ating naririto at nagdiriwang sa grasya ng debosyon sa mahal na ina. 2 points that hopefully would give meaning sa Icon Mission dito sa ating parokya. 2 points that our readings are also inviting us to reflect on. First, listening. Second, sowing. Listening, the gift of devotion. And sowing, the challenge of mission. Listening, the gift of devotion. Sa Ebanghelyo, ibinahagi ni Jesus ang talinghaga ng manghahasik. Iisang binhi, ngunit iba't ibang lupa ang tumanggap. Lahat ay nakarinig, pero hindi lahat ay nakinig. Mga kapatid, ang tunay na debosyon ay nagsisimula sa pakikinig. Hindi lang sa tenga, kundi sa ating puso. Kaya ang unang hamon at paanyaya sa atin ay kung tunay ba ang ating debosyon. Tayo ba ay nakikinig kay Maria? Nakikinig ba tayo kay Jesus? Nakikinig ba tayo sa Diyos na laging nakikipag-ugnayan sa atin? Marahil marami sa atin ay may debosyon sa mahal na ina ng laging saklolo. Nagnonobena, nagsisindi ng kandila, nagsusulat ng liham pasasalamat at kahilingan. Ang iba pa ay nakaluhod na naglalakad. These are beautiful personal expressions of devotion. Pero hindi lang dapat ganito. Hindi lang dapat pinapakita sa external gestures of devotion. Sana nagsisimula sa pinakadiwa ng debosyon, ang pakikinig sa kalooban ng Diyos. Sa spirituality ng iconography, isa sa pamamaraan ng pananalangin ay hindi lang yung pagbabasa ng mga novena. Ang isang itinuturo din na magandang paminsan-minsan ay ating i-practice ay ang tinatawag na icon gazing. Ang pagtitig sa harapan ng mahal na ina ng laging saklolo. We are so used to praying with words, but the icon is also inviting us to pray in silence, to listen
while gazing at the mother and the child. Dahil kadalasan, nakakalimutan nating pakinggan ng sinasabi ng Diyos when we are preoccupied with the words that we say in prayer. So hindi lang ito tungkol sa paghingi ng tulong o pagpapahayag ng pasasalamat. Devotion is more than this. Ito'y paanyaya na pakinggan ang anak. Dahil yan ang laging sinasabi ni Maria, do whatever He tells you. In other words, listen intently. Mga kapatid, ang Icon Mission ay isang regalo ng pakikinig. Sa mga misa, sa mga rosaryo, nobena, sa mga pagninilay, hinihikaya tayong tumahimik, makinig muli sa Diyos. Sa gitna ng ingay ng mundo, sa gitna ng kaguluhan ng isip at pagkabagabag ng puso, dumadalaw si Maria upang sabihin, anak, ang daldal mo, just lang. Anak, makinig kang muli. Narito ang Diyos. Narito si Jesus. Narito ang biyaya. Hayaan mong ang Diyos muna ang magsalita. Devotion begins in the ear, but bears fruit in the heart. So we must listen deeply so that we will sow boldly and bear fruit abundantly. Devotion, the gift of listening, the gift of devotion. Pangalawa, sowing the seed, the challenge of mission. Hindi nagtatapos sa pakikinig lamang ang devosyong ating pagsusumikapang sa buhay. Ang tinig ng Diyos ay hindi lang para sa atin. Ang binhi ay kailangang itanim at ibahagi. Tulad ng mana sa unang pagbasa na ibinigay ng Diyos araw-araw upang buhayin ang kanyang bayan, tayo din ay inaanyayahang ibahagi ang biyayang ating natatanggap. May kasama itong utos. Kunin ninyo ang sapat lamang. Hindi para ipunin, kundi para ibahagi sa bawat isa. The manna that was given to the Israelites were not given just for them, but for them to share them to others. Ganito rin ang ating misyon. Ang Icon Mission ay hindi lang para sa personal na debosyon, kundi para sa paghahasik ng binhi ng pagmamahal ng Diyos. Kung tunay tayong nakikinig, dapat tayong magtanim. Maghasik ng pag-asa sa pamilya, maghasik ng kabutihan sa komunidad at sa parokya, maghasik ng pananampalataya sa mga bata at sa kapwa. Mga kapatid, ang tunay na deboto ay hindi lang humahanga sa imahe, kundi nagpapahawa sa imahe. In the icon spirituality, when we gaze at the icon prayerfully, we become an extension of the icon. Ang pagkalong at pag-akay ni Maria kay Jesus ay paanyayang akayin din natin ang ating kapwa patungo kay Jesus. Tuwing Icon Mission, ginagawa natin yung paglalapat. Bibigyan kayo ng kopya ng icon at ilalapat ninyo dyan. Ang inyong inilapat ay hindi na lamang ordinaryong larawan. Ito'y ekstensyon ng orihinal na larawang pinaglapatan. The same goes with our life. Kung tayo tumitingin kay Maria, hindi lamang tayo ordinaryong taong tumitingin, kundi nagiging kawangis ng ating tinititigan. Ang tunay na deboto ay hindi humahanga lamang, kundi nagpapahawa sa kanyang tinititigan. Mga kapatid, Mary's visit is not just to comfort us, but to commission us.
Sa pagdalaw sa atin ni Maria, isinusugo tayong ipakilala din sa iba ang pag-ibig ng Diyos na ating nararanasan. Ibahagi sa iba anumang grasyang ating tinatanggap. Lagit laging may pagkakataong magbahagi. We simply have to open our eyes to see the realities of our brothers and sisters. Mga kapatid, ito ang diwa ng Icon Mission na sinisimulan dito sa ating parokya. Ito ang paalala sa atin ngayon. Ang tunay na deboto ay tagapakinig at tagapaghasik. Ang pakikinig ay regalo ng debosyon. Ang paghahasik ay hamon ng misyon. Kung tayo'y nakikinig ng totoo, magbubunga tayo ng totoo. At kung magbubunga tayo, lalawak ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng bawat deboto misyonerong naghahasik ng naririnig at tinatanggap nating pag-ibig ni Kristo. Kahit sa mga susunod na araw, wag lang nating tanungin, ano ang dalang biyaya ng Icon Mission sa akin? Ang mas mahalagang itanong natin, makikinig ba ako sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ni Maria? At ano ang ihahasik ko sa puso at buhay ng iba? Sa tulong ng ating ina ng laging saklolo, tayo naway maging mga bukas na tagapakinig ng salita at matapat na tagapaghasik ng pag-ibig sa ating kapwa. Ito nawa ang pagsumikapan nating isabuhay at gawin dahil ito ang hamon ng Debo Mission sa atin. Sa panalangin ni Inay Maria, mangyari nawa. Amen.